Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Monday at matindi. Oh my goodness mga lodi, kompleto na yung araw ko ngayon mga idol. Grabe, hindi ako makamove on. Ang tindi na nangyari ngayon mga idol. No, pero hindi sa crypto eh. Hindi sa crypto. Pero malapit din yung news na, malapit din ang mga news natin sa crypto. Pero matindi to mga idol. Kilala niyo ba si Yujiro Hanma? Mga lodi, so isa na siya, kasama na siya sa Tekken. Grabe, kanina inabangan to ng mga madaling araw to eh. Mga alas 5 ata to. Mga idol, in-announce kanina. So pagkagising ko, nagulat na lang ako, nandito na siya sa piling ko. Oh my goodness. No, pero ayan kasi sa season 3, sa season 3 pass, nagsisi na nga ako kasi binili ko yung season 3 pass eh. Nasa 2.6 to eh. Mga idol. No, kasi nung wala pa si Yujiro, ayoko naman to kay Kunimitsu. Si Bob, siguro mga ano ko lang to, 30% ko lang na gusto to eh. Ito naman si Roger Jr., ang tagal na nito. Ngayon lang bumalik to. So mga nasa, gusto ko rin to dati. So mga nasa 40% lang to. Tas ang inaasahan ko talaga dito sa yung guest character na to, o yung new character, hindi pa kasi ina-announce kanina lang eh. In-expect ko sana kahit yung mga si Lei, ganyan, kumbaga surprise ano. Pero wala, grabe. Grabe mga idol. And anong tawag dito? Nilampasan niya yung expectation ko mga lodi. Si Yujiro yung nilabas, grabe. Dito mga idol, di ko nalalagyan ng sounds ha, kasi baka kasi ano lang to, mabilis lang to. Mga lods, no? Pinakita dito yung mga karakter, no? Ng season 3. At pasensya na kayo ha, labas to sa crypto ha. Siyempre, favorite game ko to. Sasama ko lang ng konti, mabilis lang to. So ayan, si character number 3 yan, si Roger. At yung number 4, guest character. Mga idol, grabe. Pagkakita ko pa lang nung split na yan, oh, mga lodi, mathematic na yan, si Yujiro na yan. Siguro naman sa mga matatanda na audience ko dito, mga lodi, kilala nyo naman siguro si Yujiro. Sa Baki yan, mga lodi, yun yung papa ni Baki. Di ba? Grabe. Alam nyo, ano pa lang to dati, ini-imagine lang namin, o kaya parang what if lang what if kaya nandun si Yujiro sa Tekken, nung siguro na, galing nyo nangyari. Ito na nangyari na mga idol. Sobrang tindi. Sobrang lupit mga idol. Ang tindi nito. Kaya lang 2027 pa to. Ay, sorry, may sounds. 2027 pa yan mga idol. Kasi si Kunimitsu hindi pa nga lumalabas to eh. So ilalabas to ngayon. Ngayong May 27 din ata. 27 o 28. Si Bob, siguro mga bare months pa to. Hindi. Tama ba? Mga hindi. Tama. Mga August, September to si Bob. Tapos si Roger, lalabas yan si Roger mga December to January. Tapos si Yujiro, mga ano na yan, quarter 1 ng 2027. Okay? Pero sobrang solid. Mga idol, dati ini-imagine mo lang, ngayon nandito na. 'Di ba? Ang tindi. Ang tindi mga idol. Ayan, sana pasigaw nga ako kanina. Bigo, what is this? Siguro ang tangkad nito ni Yujiro. Siguro mga sinlaki to ni Pacom Ram sa Tekken 8. May matangkad na karakter kasi dito sa Tekken 8 si Pacom Ram. O sila Kuma, yung mga yung mga bear. Malamang bugbog sa kanya yung bear na. Mga idol, grabe. So ayan grabe to. Grabe. So hindi lang ako makamove on. Sabi ko sasama ko kasi baka mamaya magtaka kayo, saya ko eh. Ano nga, ba't ako masaya? So ayun na nga mga lodi, no? Lumabas si Yujiro sa sa Tekken 8. Oh my goodness. So ayan, isa pang malupit na nasa Poly Market. Ayan. Trending news muna tayo mga idol, no? Siguro naman alam nyo, no? Hati kasi yung mga tao sa Pilipinas, mga idol eh. May mga gustong makonvict o matanggal o ma-impeach si VP Sara Duterte sa Pilipinas. So dito sa Poly Market, meron na siyang 29% chance, no? 29% chance na makukonvict si Sara Duterte. Sa Poly Market to mga idol na. Grabe, no? Pero may mga comment kasi dito eh, oh, ayan, oh. Sabi dito, it's quite impossible right now
The Senate majority are 13 senators, which by the way, most of them are very corrupt and ex-convict. Most of them are currently and will be facing serious criminal charges like crimes against humanity in the ICC, also plunder, bribery, and obstruction of justice. So iba-iba ang mga comment ng ating mga sambayan ng Pilipinas. Sambayan ng Pilipino dito, mga lodi, no? Ito naman, Slim Chan, she has many allies in the Senate. Tapos yung isa naman dito, they are not afraid if Sara will not be impeached. Then a smelly con as will happen to lengthen their tenure and more time to be king and queen. So ayan, si Rimoro Tempest, mga idol, no? So kayo, actually ayoko talagang pumasok sa politika, mga idol na topic, no? Kaya lang nasa poly market kasi to eh. So ayan, no? So akin kasi mga lord, yung alam niyo sa Pilipinas, mga idol, mas gusto ko talaga ng actually, no, magkakaiba tayo ng trip eh, mga idol, no. Kung kayo may mga kulay-kulay kayong sinasang-ayunan, ako wala. Gusto ko lang ma-entertain. Ang politika kasi sa Pilipinas talaga grabe eh. No, entertainment talaga yan. Alam niyo sa 2028, nako, sabi ko sa inyo, matindi ang teledrama na mangyayari siguro diyan, mga idol, no? So hintayin natin 'yan, mga lods, no? Sa akin wala. Alam niyo sa dami-dami na ng presidente na nakita ko, mga idol, 78 na ako eh. Sa dami ng mga presidente, laging may mali diyan, laging may tama diyan, no? Nalungkot lang ako kasi hindi yung pinaka-paborito kong tao na dapat naging presidente, hindi naging presidente. No, si Madam Miriam Santiago, ayun yung pinaka-favorite kong tao sa politika, yung mga idol. Kaya lang hindi siya nanalo, and alam niyo yun. So, ayun. Pero tingnan natin kung ano yung mangyayari dito, mga lods, sa poly market. Kaya lang kasi alam ko yung poly market banto sa Pilipinas eh, mga lods. Pero meron namang parang poly market sa Pilipinas. Nakalimutan ko yung pangalan. Kung gusto nyo, i-search natin. No? I-search natin kung ano yun. Pero sa ngayon, 29% dito nakalagay sa poly market. Okay? So, ito mga lodi, unahin ko na muna to bago yun. Kasi parang pinagsunod-sunod ko siya na medyo matindi yung ano natin eh. Yung news eh. Dito, sabi dito mga idol, the AI cost crisis has started. Microsoft reportedly told engineers to stop using cloud because AI bills are exploding or were exploding. While Uber says its entire yearly AI budget was already destroyed by April. So yung paggamit kasi may input-output yan, mga idol, parang may token yan eh. No? So kada gamit may bayad, no? So ang nangyayari, mga lodi, nauubos na yung budget nila. So ngayon, ako kasi sa akin, may mga ganito kasi, bago kasi yung AI eh. Pero sa tingin ko, pagdating ng mga panahon, magmumura yan. Pero sa ngayon, mahal siya ngayon. No, yung mga gumagamit na, lalo yung mga big companies tulad ng Microsoft tsaka ng ng Uber, talagang nauubos yung budget nila diyan, mga loads, no? Pero sabi nga dito, AI adoption was never going to be a straight line up forever. Pero meron kasing maganda, asan na ba 'yon? Merong magandang sinabi dito eh. Eto, basahin natin, no? Sabi ni AI guy, if tech giants can't afford AI right now, how is it supposed to become a cheap everyday utility for everyone else? Sabi rito ni Grok, good question. Tech giants like Microsoft and Uber are burning budgets on the most powerful frontier models at enterprise scale right now. Thousands of engineers using heavy inference constantly. That's why bills exploded, no? Yung mga engineer kasi talagang kailangan nila gamitin yan, mga idol, pero talagang kailangan mo ng budget dyan. But AI costs are already dropping fast. Pero ngayon daw, medyo pamura na. Pero mahal talaga kasi ito noon. Ngayon pa rin naman. Optimization, quantization, custom chips, distillation, and open source alternatives
what feels expensive today becomes cheap utility tomorrow. Just like compute, storage, and bandwidth before it were early. Kasi maaga pa nga naman, mga idol. So alam nyo naman yung mga maagang technology, mahal yan, di ba? Pero kapag tumagal-tagal, nagmumura na yan dahil dumadami na, lalo na nagkakaroon ng imitation. Paggagaling China, no? Ini-imitate ng China yun. Speaking, mga idol, no? Grabe yung nangyari pala sa China, mga lodi, no? A gas explosion at a coal mine in Shanxi province, China has killed 82 people. According to the local authorities believe the coal mining company committed serious illegal act. No, according to China Central Television, CCTV, and other sources, the explosion occurred around 7:30 p.m. China time on the 22nd, so noong 22. 247 people were working at the site at the time, and local authorities says that 82 have died and 2 are missing. 128 people were injured. CCTV and other Chinese state-run media outlets initially reported that 90 people had died. So, the information is conflicting. So, pero, madaming namatay. So, kung titignan nyo yung CCTV dito, mga lodi, real footage to eh. Hindi ko alam kung safe ko ipakita kasi baka ma-restrict ako. Pero ito yung mga trabahador. Nakita nyo, boom, tumatalsik-talsik sila nung sumabog, no? Grabe. So, ito yung kuha sa CCTV sa loob mismo nung mining, no? So ayan, tignan natin. Sana hindi ako ma-restrict. Meron silang parang mga yung mga anong tawag doon yung mga lumilipad, yung nagpapara sasakay ka ng ganun. Hindi, yung may tali. Ha? Yung parang zipline, ayun. Pero dito automatic yun, pwede kang umakyat, pwede kang bumaba. Pero dito, tignan nyo mga lods nakita nyo yan, di ba, umakyat sila yung zipline. Pero ayun, tignan mo, umatras na yung isa. Kasi parang may sumabog na mga lodi. Ayun, boom, tumalsik na siya, Boom, tumalsik na yung mga, ayan, talsikan na yung mga tao. Yung mga miner. Post ko lang. Ayan, baka mamaya ma-restrict ako. Ayan, nagtalsikan na sila mga lods, no? At sa ibang kuha, check natin yung ibang kuha. Ayan, dito naman, ayan, no? Nabalitaan na ata ito kagabi. Hindi ko alam kung nabalit, parang narinig ko ito kagabi sa kita nyo mga lods, Hindi na nila na-control, no? Tapos umatras. Hindi ko alam kung ano. So, dyan sa pangyayari na yan, mga lodi, 80 plus yung hindi pa kasi confirm Yung iba 82 sabi, tas yung iba naman 90. So hindi natin alam, pero sabihin nating 80 plus yung nasawi dito sa mining na to, mga lodi ng China. Pero kung may mga bad news sa China, oh my goodness, meron din mga good news dyan, mga idol. Tignan nyo to. Di ba nagkaroon ng mga problema sa AI nung binalita natin kanina? Parang magiging solusyon ata dito, China. China just landed another blow on the US storage cartel. Okay? Huawei. Alam niyo yung cellphone na Huawei? Huawei is closing the gap on Samsung without access to American tech. Kasi syempre Samsung yung pinaka malupit di ba? Samsung stocks storage chip up to 400 plus layers high. Ganun karami, 400 plus, no? The most advanced in the world yan, mga lodi, no? 400 layers. Yung Huawei naman, Huawei has been banned for buying the tech since 2019. So ayaw nila, kumbaga binan sila na bumili ng tech na yon. So ang ginawa nila, gumawa sila ng sarili nila. China's best domestic alternative tops out at 232 layers. Grabe, halos kalahati na agad. Almost half the density. So, Huawei stopped trying to win the layer race. Instead, they invented a new way to pack chips onto the circuit board itself. More chips, smaller footprint, none of the expensive packaging. Kumbaga, mas mura, no?
Kaya nga pag China, di ba sinasabi nila, mura, mas mura, pero ganito ganyan. Pero matindi yung China kasi sila mismo hindi sila hindi nila ginagamit yung technology ng iba. Kumaga gumagawa sila ng sarili nila, no? The result, 122 terabyte AI storage drive that nearly matches Samsung's flagship, mga idol, no? Halos kapares na ng Samsung. Built with inferior chips, cheaper to produce. A 245 terabyte version is already in the pipeline. Every report ban produce a domestic workaround. Every restriction funnels more revenue into Chinese chip makers who reinvest into closing the gap, no, sa Huawei at sa Samsung. Washington wanted to low China's down. Instead, it forced them to innovate, no? Kumbaga, ginigipit nila yung China noon, na kumbaga hindi nyo magagamit ang technology na to. Ang ginawa ng China, gumawa sila ng sarili nila. 'Di ba? So at ang mangyayari ngayon, may chance pa na mas manalo sila ngayon. Ganun kalupit, mga idol, 'di ba? So ngayon, namumblema sila sa AI na gastos. Malamang magsosolve niyan China, mga idol. Tignan nyo to mga lodi. China has developed the world's fastest quantum computer prototype that solved complex math problem in less than blink of an eye. 'Di ba? The world's most powerful supercomputer would take longer than the age of the entire universe to crack them. Grabe mga lodi, wala nang nakakapigil sa China ngayon. Yung innovation ng China, no, yung ginagawa ng China ngayon, sobrang tindi na, no, talagang binabudgetan sila ng gobyerno. Mga loads, no, talagang ang mission nila is mas gumaling pa sa ibang bansa pagdating sa technology. Mga lodi, napakatindi. No, grabe. Ano bang token ng China? Bibili nga ako ng AI token ng China, ba tumasa? Tumaas yung token ng AI ng China, mga idol Tanong ko nga si Grok. Dali lang naisip ko lang bigla Crypto token ng China. Mga kilalang AI-related crypto token. Ano? Matrix, Cortex, Bytom DAO, Chain Opera, at ito yung NIO, matagal na to sa China. Alam ko, China talaga to iba pang Chinese crypto na may AI angle o potential, Ontology, yung ONT, Conflux, NIO. Ayan yung NIO, matagal na yun. Yun. Grabe Ano yung unang nilagay, sinabi niya, man? Meron na kaya yan? Tingnan nga natin, sandali lang mga lods Dito, Mantel to Mantel. Ano yung pangalan nun? Matrix? Ay, saan tayo? Matrix AI Network. Wala pa ata dito. Matrix AI Network. Meron na. Ito, man. Magkano to? Uy, 0 point lang Max natin. Kailan pa ba to? 0 point, tagal na pala nito. 2018. All-time high niya, 100 pesos. 99.99% na bagsak 99.99% na bagsak, mga idol. Yung man. Ayoko na nga. China to, nagluloko tayo Hindi, malay nyo naman. Hindi natin alam, mga idol, no? Ano ba kasi yung man? Kapag yan mo dito, ine-explain niya rin yung Cortex, layunin, democratize ang madaling gamitin sa DApp. So, ayan So, bahala na kayo binigyan ko lang kayo ng idea. Do your own research Huwag kayo umasahin para bumili, mag-hold, magbenta ng kahit anong coins, mga idol. Hindi ako financial advisor. Okay? Do your own research, mga lodi. So, ito na.
Nako, balik na tayo kay Daddy. Oh my God. Nag-post si Trump ng ganito, oh. Binakbakan niya yung Iran, no, sabog. Sabi dito, just now, President Donald Trump posted on Truth Social an AI-generated image showing an Iranian Navy ship being destroyed by the US drone with the caption, "Adios, Mother Father." Sabi rito, this comes shortly after just a day earlier when President Trump posted that a memorandum of understanding for peace had been reached. President explicitly confirmed yesterday that the vital Strait of Hormuz will be fully reopened. So ako mga Lodi, pagdating sa usapan dito sa Iran tsaka sa US, hindi ako masyado naniniwala muna, no? Kasi ang daming pautot, nagbabago-bago every oras. Sabi dito, President Trump confirmed he's not entering another failed Iran nuclear deal with Iran. Negotiations are not being rushed and invites Iran to possibly join the Abraham Peace Accords. Kasi nga, mga Lodi, wala pang ina-announce kasi dapat merong announcement si Trump ngayong araw o soon that meron siyang announcement tungkol dito sa negotiation na to. Kaya lang siguro dahil nga ayon nagbabago-bago ng isip yung hindi natin alam kung totoo ba o hindi. So hindi niya ni-rush. Ang sinabi niya, sige, pag nag-announce ako, sure na, parang ganoon yun no? So hindi niya muna ni-rush. So, ngayon maghihintay tayo ngayon mga Lodi. Pero dahil wala pa nga, nag-plunge yung oil plunge as an Iran deal nears, no? Inaabangan kasi to. Brent crudes dropped nearly 5% after reports the US and Iran are nearing a deal to reopen the Strait of Hormuz. Trump says negotiations are in the final stage. So wala pa, i-announce pa lang, pero nag-react na yung oil. Speaking mga idol sa BitGet mga Lodi, no? Sabi ko nga may GC kami, di ba? Ang tinitrade nila ngayon doon is yung oil and metals, mga Lodi, no? Kung trip nyo mag-trade ng metals and oil, solid doon, mga Lodi. Pag metals, mga gold, silver, ganyan, no? Marami ring nagtitrade kasi noon ngayon dito sa BitGet. Meron na rin dito sa BitGet, pati yung oil. Okay, so, yung mga sa traditional finance, mga Lods, no? Ayan, check nyo yung mga yun, mga Lodi. Kung gusto nyo lang, kasi magta-try ako noon. No, mag-start na ako mag-trade ng metals and oil. Susubukan ko lang, syempre. Naging kita ko din sa mga nasa GC namin parang andali daw i-predict ng metals and oil Kasi nga naman, yung metals and oil mga Lodi, parang pag sa news, mapipredict mo na kung ano yung mangyayari, depende sa balita Tulad nito, di ba yung nangyari? Sabi dito, mag-uusap at ang final nila, ang gustong gawin ni Trump buksan na yung Strait of Hormuz. Siyempre, pag binuksan yung Strait of Hormuz, malaya na makakatawid yung mga langis. So, magmumura na yung langis. So, ang nangyari ngayon, bumaba bigla yung oil. Di ba? O, ayan. So, kung mapipredict mo yun, na ganun yung mangyayari, pwede kang mag-trade. Di ba? Pwede kang pumosisyon. So, ganun nga sila ngayon, mga Lodi. Ang ginagawa ngayon ng mga idol ko doon, sa mga tropa kong sutoy, ang gagaling nila. So, metals ngayon sila tsaka oil. Nag-trade sila ng gold, silver, tsaka ng oil. Sa BitGet, sa BitGet. So, sa mga wala pang crypto exchange dyan, tulad ng BitGet, mga Lodi, andyan yung link natin sa baba. At andyan yun. Kung sa cellphone, andyan yung code natin, MRRF, mga idol, no? At magkakaroon kayo ng discounts kasi tsaka bonus kapag ginamit nyo yung link ko. Kung hindi nyo gagamitin, gagawa kayo sarili, wala kayong discounts and bonus. Bala kayo, okay lang naman yun. Pero kung gamitin yung link natin, syempre, magkano kayo ng bonus and discounts dyan, mga idol. At simulan na natin mag-trade sa metals and oil, mga Lodi. No? So, ayan So, punta tayo dito. Grabe, ito na. Coinbase just confirmed Washington is preparing to accelerate crypto rulemaking around the 30 trillion dollars. No, US financial immediately after the Clarity Act passes, mga Lodi. Isipin nyo sino ba to si Kalbo? Si Brian Armstrong yan. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi yan magsasalita ng kung ano-ano lang at alam niya, kung sinabi niya to, alam niya yan na mangyayari yung ganito, no? At sabi niya, kinonfirm niya 'di ba? Coinbase just confirmed Washington is preparing to accelerate crypto rulemaking around the $30 trillion plus US financial system immediately, mga idol.
once o after the Clarity Act pass, mga lodi. Ganun ka-importante yung Clarity Act natin, mga idol, no? So grabe yan, panapanabik yan, mga idol. At malupit na isang news sa Ripple. Actually, ayoko na sana ang daming news ngayon sa Ripple, sa XRP na good news. Pero hindi ko na iaano muna yun yung news. Pero bahala kayo, masi-search niya kung gusto niyo talaga sa XRP, no? Pero ako sinasabi ko lang na solid XRP army tayo. Pero hindi ko na i-news yung ibang good news, okay? Ito lang muna. Ripple is backing the cross-chain layer that already moved 6 billion in crypto. Grabe, 6 billion mga lodi with a capital B. So ayang Squid Router, mga idol, nag-raise sila ng $6 million in a strategic round led by North Island Ventures with Ripple, Dialectic, and Borderless participating per the block. Total raise now sits at 13.5 million. So ito kasing Squid Router, mga lodi, partner na to ng talagang nasa XRP Ledger na to at mga validator na yung mga yan. So ngayon nag-raise sila ng fund. So okay to, mga lodi, good news yan sa XRP. Okay? So yan, marami mga gantong maliliit na good news sa Ripple, sa XRP, mga idol, alam niyo yan. At syempre, tayo ngayon is abang-abang lang sa mangyayari. Pero tandaan niyo, mga idol, ito importante ito. Tuesday mag-open yung market ng US. So maghanda kayo dahil hindi natin alam kung ano yung magiging reaction nila once na mag-open yan. Once na mag-open ba yan, bibili ba sila? Once na, pag bumili sila, di tataas to. Pero once lahat sila nag-sell, baka abutin yung ating tawag dito, liquidity o yung ating ano dito, trade, no? So yun, ingat-ingat lang, mga idol, at mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa atin dito. Mamayang gabi mag-news tayo ulit, mga idol, no? Try ko mag-news ulit mamaya. Syempre, at tayo ano na ngayon, mga lodi, ano ngayon, May ano na, May 25 na, mga loads, no? January, February, March, second quarter na tayo ng 2026 mga idol, no? At alam niyo naman na ngayong 2026, mga lodi, sa tingin ko ito yung taon, no? Ito yung taon na ano tayo, mag-uumpisang lumipad. Hindi ko sinabing lilipad na, mag-uumpisang lumipad. At ayoko na sabihin to, pero kasi ngayon bear months din kasi, mga lods, no? At syempre May, June, July 4 inaasahan yung Clarity Act, mga idol. So palapit na tayo ng palapit, mga idol. Nakakalungkot naman kung ngayon pa kayo susuko. Kapit lang, mga idol, no? Tagal nating tiniis to, ilang taon, mga loads, no, na tayo nagtiis, nagbodega, mga idol, no? So malapit na tayong umani sa ating mga tinanim. Kaya maghintay lang kayo, mga lodi, ganun talaga ang buhay. Enjoy nyo lang yung road trip natin papunta sa tagumpay, okay? So sama-sama tayo lagi makinig ng balita everyday at magbalita araw-araw, mga lods. Tagalog ko lang. So kita-kits tayo mamaya. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. Huwag nyo kalimutang i-like yung video, ha. Kita-kits, mga idol, at What's up? alright, mga loads.